If we live through this, I'll follow you anywhere, woman. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang romantic, fantasy film na tinatawag na The Twilight Saga, Breaking Dawn Part 2. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin ang una nating supporters na si Joshua Galit, Zaid Dampor, Robon Gombe, Jovel Abalesio, JM Paran, Marjon Barbasa, Harry Sinda, Dark Nero, Cyrus Correa, Najan YT, Chris Carl Nathan from Dampol Plaridel Bulacan, Emergent Tapa from Davao City, at Lord Alex San Mapanaw from Taguig. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa wakas ay naranasan ni Bella kung paano mabuhay bilang isang vampira. Ang paningin niya, sobrang linaw na kaya niyang makita kahit ang pinakamaliit na detalye sa paligid. Nang lumapit siya kay Edward gamit ang bago niyang balat na vampira, hindi na siya malamig para sa kanya, kasi pareho na silang may parehong temperatura. Pero hindi yun ang nasa isip ni Edward. Tulala siya sa sobrang ganda ng asawa niya, dahil mas tumalas at mas gumanda ang features ni Bella dahil sa bisa ng venom. Mabilis nilang natuklasan na mas malakas pa pala si Bella kaysa kay Edward. Nang tanungin niya si Edward tungkol kay Rene Esme, sinabi nitong ang kanilang anak ay hindi basta-basta, espesyal siya. Pero bago niya makita ang bata, kailangan muna niyang makontrol ang uhaw niya sa dugo, kaya magkasama silang lumabas sa kagubatan para manggaso. At doon, mas lalong na-appreciate ni Bella ang pagiging immortal niya. Lahat ng senses niya ay mas matalas. Nang makakita siya ng hayop na pwede niyang pagkuhanan ng dugo, bigla niyang naamoy ang sugatang tao sa malayo. Tumakbo siya patungo doon, pero naalala niyang buhay ng tao ang nakataya kaya napigilan niya ang sarili at lumayo. Proud si Edward sa kanya dahil sa disiplina at lakas ng loob niya. Sa huli, isang mountain lion ang pinili niyang gawing pagkain. Pagbalik nila sa bahay, nadatnan nilang naghihintay si Jacob. Hindi makapaniwala si Jacob na halos walang pinagbago ang itsura ni Bella. Sinusubukan ni Bella na panatilihin ang distansya dahil alam niyang mas magiging ligtas si Rene Esme kapag kontrolado na niya ang kanyang sarili. Pero nang maamoy niya si Jacob, agad siyang nainas sa amoy na parang basang aso. Sa loob ng bahay, sa wakas nakilala ni Bella ang kanyang anak. Hinawakan ni Rene Esme ang pisngi ng kanyang ina at ipinakita ang unang alaala na mayroon siya. Tulad ng kanyang ama at ni Alice, may kakaibang kakayahan din si Rene Esme. Nabigla si Bella kung gaano kabilis lumaki ang anak niya. 2 araw lang siyang wala pero may ngipin na ito. Nang buhati ni Jacob si Rene Esme, nagalit si Bella at gustong malaman kung ano ang pinaplano niya. Ipinaliwanag ni Jacob na na-imprint niya ang bata, walang paabi, walang kontrol, kusa itong nangyari. Pero para kay Bella, nakakadiri iyon, kaya halos mawalan siya ng kontrol at muntik nang saktan si Jacob. Pumasok sina Seth at Leia para ipagtanggol si Jacob, pero aksidenteng nasaktan ni Bella si Seth. Matapos huminga ng malalim at kalmayan ang sarili, hinayaan niyang ipaliwanag ni Jacob kung ano talaga ang ibig sabihin ng imprinting. Sinabi niyang ang tanging gusto niya lang ay maging masaya ang bata, at wala itong kinalaman sa kung anumang masamang iniisip ni Bella. Kinagabihan, bumalik ang buong pamilya Cullen na sobrang saya at emosyonal. Lalong yumigting ang maternal instinct ni Rosalie. At dahil birthday ni Bella, September 13, may surprise si Alice para sa kanila. Dinala sila sa kagubatan kung saan ipinakita niya ang regalo, isang bahay para kay Bella at Edward para makapamuhay sila bilang tunay na pamilya. Sobrang natuwa si Bella at agad niyang gustong libutin ang buong bahay, lalo na ang master bedroom, at alam na natin kung anong nangyari doon. Ngayon wala nang hadlang sa kanilang dalawa, kaya sa wakas ay na-enjoy nila ang intimacy na matagal nilang pinigilan. Kinabukasan, pagbalik nila sa bahay, dumating ang masamang balita. Paulit-ulit na tumatawag si Charlie, sobrang nag-aalala sa kalagayan ng anak niya. Pinaghandaan na ito ni Bella at pumayag na sabihin na namatay siya dahil sa biglang sakit na. Inabot niya sa honeymoon.
Pero ang ibig sabihin nito, kailangan na nilang lisanin ang lungsod para walang makakita kay Bella na buhay pa. Ayaw ni Jacob na mahiwalay sa anak, kaya siya mismo ang pumunta kay Charlie para ayusin ang sitwasyon. Nadatnan niyang sobrang lungkot ng lalaki at umaasang may magandang balita. Sa halip na magpaligoy-ligoy, diretsyong sinabi ni Jacob na buhay si Bella, pero nagbago siya para mabuhay. Hindi pwedeng sabihin ang totoo tungkol sa mga vampira, kaya nag-transform siya mismo sa harap ni Charlie para ipakita na hindi ordinaryo ang mundo. Pero nagalit si Bella sa ginawa niya, dahil alam niyang mapipilitin si Charlie na maghanap ng sagot. At ayon kay Jacob, darating si Charlie sa loob ng 10 minuto. Kaya nagmadali silang turuan si Bella kung paano magpanggap na tao. Nilagyan siya ng contact lenses, tinuruan kung paano umasta na parang humihinga, paano pabagalin ang galaw at pagkurap, at higit sa lahat, kailangan niyang pigilan ang uhaw niya sa dugo. Nang dumating si Charlie, ang unang tanong niya ay kung nasaan ang anak niya at kung kaya rin ba niyang mag-transform tulad ni Jacob. Pero sinabi ni Jacob na hindi ganoon si Bella. Nang sila na lang dalawa, sinubukan ni Charlie intindihin ang ibig sabihin ng pagbabago ni Bella. Pero wala siyang masabi, at sobrang bigat para kay Bella na hindi maipaliwanag ang lahat. Alam niyang kapag nalaman ng ama niya ang buong katotohanan, mapipilitin silang lisanin ang bayan magpakailanman. Kaya sinabi ni Bella kay Charlie na kahit gaano kahirap, pagtiwalaan lang siya ng bulag at maniwala na ayos lang siya. Si Charlie, halatang naguguluhan, hindi na alam ang iisipin. Kakakita lang niya sa batang kilala niya mula pagkabata na nag-transform sa higanteng lobo, at ngayon iniisip niya kung ang anak niya ba ay anak pa rin niya. Pero kalmado siyang nakumbinsi ni Bella, nangakong sasabihin lang nila ang mga bagay na kailangan niyang malaman at hindi na mawawala pa siya sa buhay niya. Nang niyakap siya ni Charlie, napansin niya na malamig at matigas ang balat ng anak niya, lalo lang siyang nalito. Sandali lang, dumating si Edward na buhat si Renesmee, handa nang ipakilala ang anak nila. At bago pa tuluyang bumigay ang isip ni Charlie, pinili niyang maniwala na parang pamangkin na lang ni Edward si Renesmee, at hindi na siya nangalakal pa ng detalye. Sinabi niyang tawagan siya ni Bella kung kailangan siya, at kahit halatang nalilito pa rin, nagpaalam na siya. Hindi napigilan ni na Jasper at Emmett ang pagbibiro tungkol sa sobrang self-control na pinakita ni Bella bilang bagong vampira. Pero seryoso si Edward, sinabi niyang huwag siyang pilitin dahil sa ngayon, si Bella ang pinakamalakas sa buong bahay. Pero syempre, si Emmett pa, kaya hinamon niya si Bella sa laban ng lakasan. Kahit todo bigay si Emmett, nanalo si Bella ng madali at may estilo pa. Nang sumikat ang araw at tumama ang liwanag sa balat niya, nakita niyang kumikislap ito na parang kristal, at doon niya naramdaman na ito ang para sa kanya. Para talaga siyang isinilang para maging vampira. Dahan-dahan, nagsimulang ayusin ng tadhana ang lahat. Dumating si Sam kasama si Jacob, dala ang olive branch para ayusin ang sigalot at makipag-ayos. Sa kalaunan, nagpadala rin ng regalo ang mga Volturi bilang tanda na tinatanggap na nila ang bagong anyo ni Bella. Pero kahit hindi na nila kailangang itago ang pagiging vampira ni Bella, may bago namang problema, ang bilis ng paglaki ni Renesmee. Nakakaalarma ito para sa lahat dahil hindi nila alam kung hanggang kailan sila magkakasama. Kaya bawat araw, bawat sandali, mas lalo nilang pinapahalagahan ang oras kasama ang bata. Isang araw, habang pinagmamasdan nila ang pag-ulan ng nyebe, may hindi inaasahang nangyari. Mula sa malayo, nakita ni Arina ang bata at si Jacob. At nang makita niya ang lobo, bigla siyang natigilan, tapos walang sabi-sabing umalis. Maya-maya, nalaman ni Bella na sinusubukan pala ni Tanya na hikayatin si Arina na humingi ng tawad dahil sa ugali niya nitong mga nakaraan. Inisip ng lahat na nagulat lang siya nang makita si Jacob sa anyong lobo. Kahit nakakagulat ang inasal niya, hindi nila pinansin at naisip na maaayos din iyon ng pamilya tulad ng dati. Lumipas ang mga araw na walang malaking gulo, pero biglang ipinakita na si Arina ay nasa Italy na, dumiretso sa Volturi para isumbong ang nakita niya na inaakala niyang malaking krimen. Noong una, parang walang epekto sa mga sinaunang vampira ang pagdating niya. Pero nang marinig nila ang pangalang Cullen, biglang naging matalim ang atensyon nila. Hinawakan ni Ero ang kamay niya at nabasa ang lahat ng alaala niya. Nabigla siya sa bigat ng balitang dala nito. Samantala, sa Cullen House, biglang nagkaroon si Alice ng nakakatakot na vision. Paparating na ang buong puwersa ng Volturi, dala ang kanilang guard, at kasama nila si Arina. Lalong nakakapagduda iyon. Tinanong ni Edward si Bella kung ano ang nakita niya sa kagubatan, at nang marinig niyang nakita nitong tila lumulutang sa ere si Renesmee, doon niya pinagsama-sama ang piraso ng puzzle.
Siguradong inakala ni Arena na immortal child si Renesmee. Doon ipinaliwanag ni Carlisle kay Bella kung gaano kadelikado ang immortal children. Kahit napakaganda nila, wala silang self-control. Isang pagwawala lang nila, pwedeng lipulin ang buong nayon. Ikinwento rin niya na noong Middle Ages, ang matriarch ng Denali clan ay lumikha ng immortal child na hindi mapigilan ang pagnanasa sa dugo. Wala ng awa, pinatay ng Volturi ang bata at ang gumawa nito. Mula noon, mahigpit nang ipinagbawal ang paggawa ng immortal children, walang exception. Pero alam ng mga Cullen na iba si Renesmee. Hindi siya kinagat, ipinanganak siyang parang normal na bata at tuloy-tuloy ang paglaki. Kahit ganoon, natatakot sila na baka hindi pakinggan ng Volturi ang paliwanag nila at dumiretso na lang sa paglipol. Kaya iminungkahi ni Edward na gumawa sila ng mapayapang hakbang, tawagin lahat ng kakilala nilang vampira sa buong mundo para magsilbing saksi at makita mismo na kakaiba si Renesmee. Kinabukasan, naghanda ang pamilya para umalis at simulan ang plano. Pero bago sila makaalis, dumating si Sam dala ang sulat na iniwan ni Alice at Jasper. Nakasaad doon na kailangan nilang tipunin ang mas marami pang saksi at ibinibigay ang eksaktong araw ng pagdating ng Volturi. Wala nang ibang paliwanag at wala na sila sa lugar bago pa mabasa ang sulat. Kahit puno ng pangamba, nagpasya silang ituloy ang plano. Nagpunta sina Edward, Bella, Jacob, at Renesmee sa Alaska para humingi ng tulong sa Denali clan. Noong una, mainit silang tinanggap pero nang makita nila ang bata, biglang nagiba ang hangin. Alam nilang labag sa batas ang ganoong pag-iral. Tinangkang atakihin ni Kate si Edward gamit ang kuryente niya pero hinaranggan siya ni Bella at hindi man lang siya natigatig sa sakit. Doon pa lang nakapagpaliwanag si Edward. Ipinakita nila na anak talaga ni Bella si Renesmee at ipinanganak siya noong tao pa si Bella. Nang lapitan nila si Renesmee, ginamit nito ang kakaibang kapangyarihan niya para ipakita ang katotohanan sa pamamagitan ng mga alaala. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, sinusubukan ni Carlisle kumbansihin si Amon na sumama sa kanila pero ayaw pa nitong makialam. Si Benjamin lang ang agad na pumayag. May kakayahan siyang kontrolin ang 4 na elemento, at nang makita niya si Renesmee sa Forks, agad siyang naniwala at sumuporta. Maya-maya, dumating din ang 2 vampira mula Amazon, patunay na umabot ang balita sa pinakamalayong sulok ng mundo. Bumalik sina Emmett at Rosalie dala si Garrett, na agad ring naniwala nang makita ang bata. Unti-unti, dumarating ang mas maraming vampira, mga Irish clans, mga nomad, at iba pa mula sa iba't ibang panig. Pero hindi madali para sa karamihan dahil hindi sila sanay sa vegetarian diet ng mga Cullen, kaya kailangan nilang manggaso sa labas para makontrol ang uhaw. Sa pagdami ng vampira, mas lumakas din ang tribo ng mga Quilot. Si Jacob, na natiling malapit sa pamilya, laging handang tumulong. Nang dumating ang huling saksi, si Alistair, malinaw niyang sinabi na naroon lang siya para maging saksi, hindi para makipaglaban. Hindi rin siya interesadong makihalubilo. Sa puntong iyon, 18 vampira na ang nasa iisang bubong. Unti-unti, nadiskubre ni Bella ang kakayahan ng bawat isa. Si Zafrina, may kakayahang ipakita kahit anong imahe sa isipan ng ibang tao. Pero ang pinakamahalagang tuklas ay nang malaman ni Bella na may kapangyarihan din siya, kaya niyang gumawa ng psychic shield. Kaya pala hindi mabasa ni Edward ang isip niya at hindi siya tinatablan ng kuryente ni Kate. Isang araw, naamoy ni na Jacob at ng Pac ang 2 hindi pamilyar na vampira sa gubat. Hinarang nila ito at nakitang sina Vladimir at Stefan pala iyon. Dumating sila para makaganti sa Volturi. Hindi nila alintana ang dahilan ng lahat, gusto lang nilang lumaban kahit kasama pa ang mga saksi ng Volturi. Kinagabihan, ipinaliwanag ng ilan sa kanila ang estilo ni Arrow, kapag may gusto siyang rekrutuhin na may kakaibang kakayahan, gagawa siya ng rason para wasakin ang buong grupo at kunin lang ang taong gusto niya. Dito napagtanto ni Edward na si Alice ang gusto niya, at iyon ang dahilan kung bakit umalis si Alice. Nalaman din nila na bumubuo si Arrow ng malaking hukbo para magmukhang makatarungan ang kanyang plano. Kaya ngayon, mukhang hindi na maiiwasan ang gyera. Naisip ni Amon na umalis pero tinawag siya ni Bella. Sinabing kahit saan siya magtago, darating pa rin ang Volturi kapag nalaman nilang may kakayahan si Benjamin. Kaya isa-isa silang nakumbinsi na lumaban, hindi para sa paghihiganti kundi para ipagtanggol ang mga mahal nila sa buhay. Samantala, ipinapakita ring ang Volturi ay nag-iipon din ng saksi sa buong mundo. Pinapatay nila ang sinumang papunta sa Cullen para makita ang katotohanan. Balik sa bahay, nag-usap-usap ang mga Cullen tungkol sa estratehiya. Doon nila sinabi kay Bella na maaaring magamit niya ang shield hindi lang para sa sarili kundi para protektahan din ang iba. Lumabas sila para subukan ito.
Pinapaisip nila si Bella ng malinaw na larawan ng shield, at subukang palawakin ito para balutin ang iba. Noong una, hindi niya mapigilan ang kuryente ni Kate na tumatama kay Edward. Pero sa ilang ulit na pagsubok, unti-unti niya itong nagagampanan at nagsisimula ng matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan niya. Hindi nagtagal, nagawa na rin ni Bella na harangan ang kuryente, at si Edward, nakatayo lang, parang walang naramdaman. Kinagabihan, habang tinutulugan niya si Rene Esme, tinanong siya ng bata kung mamamatay ba sila. Tumingin si Bella diretso sa mga mata niya at sinabing hinding-hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Ipinaliwanag niya na umalis sina Aunt Alice at Uncle Jasper para protektahan silang lahat. Pagkaalis ni Edward, bumalik siya sa note na iniwan ni Alice at doon niya napansin, punit ito mula sa isang libro na siya lang ang makakaintindi. Sa pagtingin niya, natagpuan niya ang nakatagong mensahe na para lang sa kanya, kasi siya lang ang hindi kayang pasukin ni Arrow. Kinabukasan, iniwan niya sina Rene Esme at Jacob kay Charlie. Hindi niya kayang ipasok ang bata sa bahay na puno ng halos 30 vampira. Pagdating nila, halatang may kasama na si Charlie na nagpapasaya sa kanya, at hindi man lang ito nagtatanong kung bakit napakabilis lumaki ng apo niya. Diretso si Bella sa lungsod para hanapin ang taong binanggit ni Alice, si Jay. Jinx, ang matagal ng kakilala ng pamilya. Sinabi nito na nag-iwan sina Alice at Jasper ng request para sa dalawang fake ID, isa kay Jacob at isa kay Rene Esme, at wala para sa kanya o kay Edward. Doon niya na-realize, nakita ni Alice ang hinaharap kung saan makakatakas si Rene Esme, pero hindi sila. Mula noon, nagsulat si Bella ng mga liham para sa anak niya, lahat ng mga bagay na hindi na niya masasabi kapag wala na siya. Pinuno niya ang isang backpack ng pera at gamit, sakaling kailanganin ni Jacob na tumakas agad kasama ang bata. Pero nahuli siya ni Alistair, at nang makita nitong parang pati siya mismo hindi sigurado sa kalalabasan ng lahat, nagpa siya itong umalis. Hindi raw siya mamamatay para sa laban na hindi kanya. Dumating ang Pasko, isang araw bago ang huling harapan. Medyo kumalma ang loob ni Bella, noong na may kasama na ulit si Charlie at malayo siya sa gulo. Kinagabihan, pumunta ang lahat sa kagubatan para paghandaan ang laban. Habang naghihintay, nagbahagi sila ng mga kwento ng nakaraan. Ikinwento ni na Vladimir at Stefan kung paanong nawasak ang buong kaharian nila dahil sa Valkyrie, at kung paano sila nabuhay para lang balang araw makaganti. Kinabukasan, nang nagyayelo na ang buong lugar, dumating sila sa malawak na bukirin na natatakpan ng nyebe. Tahimik silang nakatayo, handa sa anumang mangyari. Nang dumating ang Valkyrie, kitang-kita na mas marami sila. Alam ni Edward na hinahanap ni Arrow si Alice. She is not an immortal. These witnesses can attest to that. Edward, as the child clings to your newborn mate, I assume you are involved. Dumating ang sandali, kinuha ni Arrow ang kamay ni Edward at binasa ang kanyang mga alaala. Nai-impress siya, pero gusto niyang makita mismo ang bata. Lumapit si Rene Esme, walang takot, at ipinakita ang katotohanan gamit ang kanyang kakayahan. Namangha si Arrow, pero kahit na malinaw na kalahating tao, kalahating vampira ang bata, hinihingi pa rin ni Caius ang ulo ng Collins. Tinawag si Irina para kumpirmahin ang nakita niya, pero dahil sa pagkalito, iba ang sagot niya, at doon na siya hinatulan ng kamatayan. Galit na galit ang mga kapatid ni Irina, pero hinawakan sila ng iba para hindi lumala ang sitwasyon. Ibinigay ni Arrow ang hudyat kay Jane. Sinubukan nitong pahirapan si Edward gamit ang kanyang kapangyarihan, pero agad na inactivate ni Bella ang kanyang shield, niligtas si Edward at ang iba pa. Muling sinubukan ni Carlisle na makipag-usap, pero sinabi ni Arrow na ang problema ay hindi ngayon, kundi ang posibleng panganib ng bata sa hinaharap. Habang papalapit na ang tensyon sa labanan, biglang naramdaman ni Edward, paparating na sina Alice at Jasper. Nang dumating sila Alice at Jasper papunta ni Arrow, hinarangan sila ng hukbo para patayin, pero pinatunayan ni Alice si Arrow na gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang nakitang vision, kung anong ang mangyayari sa kahihinatnan. It doesn't matter what I show you. Take care of my daughter. Get them. Let her go!
Habang nakatayo roon ang dalawang grupo, dumarami ang tensyon. Nakapwesto na ang mga lobo sa gilid, nakahanda sa paglusob. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang nagutos si Arrow na hulihin sila. Doon na sumabog ang kaguluhan. Mabilis na tumakbo ang mga bantay ng Volturi, at sinalubong sila ng mga lobo. Nagsimula ang matinding labanan, kagat, suntok, at sigaw ang maririnig sa paligid. Sa isang iglap, kasunod, nakita natin si Jasper na napatumba at brutal na pinugutan din ng ulo. Ang bawat pagkamatay ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ng lahat ng nakasaksi. Habang lalong nagiging madyugo ang laban, pinakita rin ang tapang ng bawat karakter. Lumusab si Emmet gamit ang kanyang pambihirang lakas, na para bang bumabagsak ang lupa sa bawat hampas niya. Samantala, ang mga lobo ay sabay-sabay na lumalaban, ipinagtatanggol hindi lamang ang mga Cullen kundi pati na rin ang kinabukasan ni Renesmee. Si Edward at Bella, magkasamang humarap sa panganib. Ginamit ni Bella ang kanyang espesyal na kapangyarihan, ang makapangyarihang shield na kaya niyang ipaligid para protektahan ang mga kasama niya laban sa mga atake ng isip ng mga Volturi. Sa bawat pagtatangka ng mga kalaban na pasukuan sila gamit ang kanilang kakayahan, agad itong napipigilan ng depensa ni Bella. Dumating ang sandali na nagharap si Edward at Arrow sa gitna ng laban. Mabilis at matalim ang kanilang galaw, at halos hindi makita ng mata ang bilis ng kanilang pag-atake. Sa isang iglap, tumulong si Bella at magkasama nilang pinabagsak si Arrow. Ngunit kahit pa natamba siya, patuloy pa rin ang labanan sa paligid. Ngunit bigla, natigil ang lahat. Ang eksenang iyon, ang lahat ng dugong dam-anak, ang mga pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, ay isang pangitain lamang ni Alice. Ipinakita niya kay Arrow ang magiging kinabukasan kung ipipilit nilang makipaglaban. Nakita ni Arrow ang sarili niyang kamatayan, kasama ang pagkawasak ng kanilang buong hukbo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging matatag tungo sa takot at pangamba. Sa puntong iyon, nagpasya siyang umatras. Hindi niya kayang isugal ang kanyang buhay at ang kapangyarihan ng Volturi sa isang laban na siguradong mauuwi sa pagkatalo. Bago umuwi ang Volturi sa nakitang vision ni Alice, may dalawang dumating witnesses mula sa Brazil na dinala nila Alice. At nagpapakilala ito na, may kalahating tao, kalahating vampira siya kagaya ni Renesmee. Pinatunayan nila na ligtas ang kanilang uri. Nang malaman ng lahat na 150 taon ng buhay ang hybrid at tumigil sa paglaki matapos ang 7 taon, na-realize nilang wala silang dapat ikatakot. Kahit si Arrow, kahit ayaw pa ring bumitaw, napilitan ng umatras. Isa-isang nagpaalam ang mga kaalyado ng Cullens. Nagpasalamat si Edward kay Jacob sa pagprotekta sa kanyang anak, at sa huling sandali, dinala ni Bella si Edward sa kanilang paboritong parang. Doon, ipinakita niya sa kanya ang mga alaala nila mula sa unang pagkikita hanggang sa lahat ng pinagdaanan nila. Pinabayaan niyang mabasa ni Edward ang kanyang isipan, isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Habang pinapanood nila ang mga sandaling iyon, muling nagpahayag si Edward ng pag-ibig, at sinabi ni Bella na may buong kawalang hanggan silang dalawa para ulit-ulitin ang mga alaalang iyon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.